Tayo nanalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming pong salamat sa umagang ito. Sa pagkakataon, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin upang makapagpuli at makapagsamba sa iyo, Panginoon, sa iyong pangalan. Ama, una sa lahat, humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa iyo sa mga nagawa namin kasalanan. Ama, anumang kadumihan, Panginoon, ang nakikita mo sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, hipuin mo po ito, Ama. At nawa, Panginoon, maging mabagong samyo kami sa iyong harapan. Lord God, salamat po sa iyong mga awit na aming aawitin, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magstayo. Umawit tayo ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Tunay nga na kung si Jesus ay nasa ating buhay, ang lahat ay napapagaan niya. Amen po ba? Kaya tayo lahat ay magpuri sa Kanya. Sa bawat umagang may ganda.
pangako ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Kapag siya ang nangako, tiyak na tutuparin niya po yun.
Magandang umaga po muli mga kapatid. At sa umaga pong ito, muli tayo po'y dadako sa ating pagtanggap sa banal na hapunan. Bago pong lahat, muli tayo po ay buko at tayo po ay manalangin upang tayo po ay gabayan ng ating Panginoon sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Ama, sa araw na ito, muli kami Panginoon ay tatanggap ng banal na hapunan. Kami Panginoon muli ay humihingi ng inyong patnubay. Kami Panginoon ay gawin niyo pong karapat-dapat sa dakilang sandaling ito Panginoon. Kami Panginoon ay nagpapasalamat sa buhay at sa kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa bawat isa. Salamat Ama sa iyong pangangalaga. Salamat sa patuloy mong pagpapadama ng iyong dakila at busilak na pag-ibig sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na nawa ay maging karapat-dapat po kami sa iyong mga pagpapala, sa iyong pagmamahal bilang aming Diyos. Kami, Ama, ay humihingi na yung kapatawaran sa lahat ng mga bahid pagkakasala na maaaring nagagawa namin sa araw-araw ng aming buhay. Kami, Panginoon, ay yung patawarin at laging palalahanan, turuan na sumunod sa iyong mga layunin at sa iyong mga aral. Ama, maraming salamat po sa iyong anak na iyong ipinagkaloob sa amin. Muli ay amin pong itinataas sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, muli ay ating pong tunghayan ang sinasabi po ng banal na kasulatan ayon po sa sulat ni Apostol Pablo na ating pong matatagpuan sa unang Korinto, 11 kabanata, talata ang 23 hanggang sa mga sumusunod. Narito po ang sinasabi. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Ang tinapay pong yan ang siyang kumakatawan sa katawan ng ating Panginoong Hesus na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Ang katas po ng ubas na yan na ating tinanggap, ang sinisimbolo po niya na yung dugo ng ating Panginoong Hesus na siya pong natigis o nabubo upang tayo linisin, hugasan sa lahat ng ating mga karumihan at pagkakasala. Salamat po sa ating Amang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, dumako po tayo sa pagbibigay. Kayo po ba'y pinagpala ng Diyos? Amen. Sa mga oras pong ito? Yes. At sa buong linggong mga karanasan. So, dumako po tayo sa pagbibigay at ating pong buksan ang ating mga aklat sa aklat ng Lucas talatang 6, Luke chapter 6 verse 38. Ganito po ang sinasabi. Babasahin ko po ito sa English. Give and it shall be given to you.
good measure, pressed down, shaken together, not running over, will be put into your bosoms. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Napakaganda pong maging ugali po natin ang magbigay sa Panginoon. Sapagkat mas mabuti po yung nagbibigay kaysa po yung tumatanggap. Ang sabi nga po, the more blessing you give, the more blessing you will receive. Kung kaya't sa mga oras pong ito, lahat po tayo ay ibigay ang nararapat para sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, kung ano po yung ibinigay, hindi po yung iyong matatanggap. Kaya po kung binigyan niyo po ang Panginoon ng malaki, umasa po kayo na malaki rin po ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Ganun lang po ang law. Kung ano po yung ibinigay ninyo, yun din po ang inyong matatanggap. Kaya tina-challenge ko kayo, magbigay po kayo ng marami at ibigay sa tahanan ng Panginoon at marami din po kayo matatanggap sa Panginoon. Yan po yung pangako ng Diyos. At ang pangako po ng Diyos ay lagi pong maaasahan. Pag Diyos po ang nangako, hindi po yan napapako. Pero pag ang tao po nangako, minsan 50-50 po tayo dyan. Kaya dumulog po tayo sa Panginoon at ibigay po natin sa Panginoon ang para sa Kanya. So, I challenge you, give more and you will receive more. Okay? Sa buhay tayo pong lahat ay manalangin. Kapag mahal po namin Ama, salamat po sa lahat ng pagpapalang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat po Panginoon sapagkat kami po Panginoon ay iyo pong pinagpapala sa aming pong buhay. Salamat po Panginoon sapagkat meron po kaming kalayaan na ibigay po namin sa iyo Panginoon ang nararapat na para sa iyo. Patuloy mong ibigay Panginoon ang pangangailangan ng iyong mga anak. Sapagkat ang sabi po sa amin Panginoon na kung kami po Panginoon ay magbibigay sa iyo, ay ibabalik mo po ito Panginoon. Kung kahit Panginoon kami ay lubos na umaasa na ang mga ikapong amin pong ibibigay ay amin pong ibibigay ng buong puso Panginoon sa iyong tahanan. Dalangin po namin Panginoon sana ay patuloy mong pagpalain ang aming pong mga hanap buhay. Pagpalain mo po Panginoon ang bawat pagbibigay, ang kanila pong mga pamilya, ang kanila pong mga business Panginoon ay patuloy mong pagpalain. Marami pong salamat Panginoon sapagkat kami po Panginoon ay tinuturuan mo na maging giver sa lahat ng oras. Salamat po o Diyos, sa lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pinagpalang araw mga kapatid, purihin ang Panginoon. Isang Sunday online worship celebration muli ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kumusta na po kayo? I hope that each and every one of you are well and okay. Each and every one of you are healthy through the guidance of our Lord. Salamat sa Panginoon kasi sa mahabang takbo ng pandemyang ito, dama po natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Dama po natin yung kanyang pag-ibig. Nasa bahagi po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? At sa oras po ito, nais ko munang balikan. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating topic, Jesus, the Good Shepherd. At gusto kong balikan muna po yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Binigyan pansin po natin of all the animals, bakit nga ba ikinumpara tayo, tayong mga tao, ikinumpara tayo ng Diyos sa tupa. At natuklasan po natin na meron pong 7 dahilan kung bakit po tayo itinulad ng Panginoon sa mga tupa. Number 1, ang mga tupa po, they were never satisfied. Sheep never satisfied. Pangalawa po, sheep are vulnerable. Pangatlo, sabi po natin, sheep cannot get up without the help of the shepherd. No? And also, sheep are not meant to carry
heavy loads, carry heavy packs. Nakita rin natin that ship will settle for less. Kahit na nga sabihin natin marumi ang kulungan nila, marumi ang tubig, okay na yun, basta kontento sila. Parang mga tao, kahit na mali ang ginagawa, basta satisfied sila, kahit ikamamatay, sige pa rin sila. Diba? And also napag-usapan natin last week that sheep cannot care for themselves. Kung wala yung tulong ng kanilang pastor, hindi na kayang gamutin ang sugat na maaaring nasa kanilang paanan, nasa kanilang katawan kung wala ang tulong ng shepherd. And lastly, nakita natin also ang isa sa mga karakter ng tupa, they are not conscious of where they are heading. In other words, wala silang sense of direction. Same also with us. Kung wala po ang pagsama ng Diyos sa atin, hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Let us continue our topic. Ano po? All about Jesus, the Great Shepherd. At sa oras na ito, I want you to turn your Bible in the book of John, chapter 10, verse 1 to 18. Samahan niyo po akong basahin ang mga talatang ito. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Jesus said, I am telling you the truth. The man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in some other way, is a thief and a robber. The man who goes through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him. The sheep hear his voice as he calls his own sheep by name, and he leads them out. When he has brought them out, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. They will not follow someone else. Instead, they will run away from such a person because they do not know his voice. Jesus told them this parable, but they did not understand what he meant. Verse 7. So Jesus said again, I am telling you the truth. I am the gate for the sheep. All others who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Those who come in by me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life in all its fullness. I am the good shepherd who is willing to die for the sheep. When the hired man, who is not a shepherd and does not own a sheep, sees a wolf coming, he leaves the sheep and runs away. So the wolf snatches the sheep and scatters them. The hired man runs away because he is only a hired man and does not care about the sheep. I am the good shepherd. As the Father knows me, and I know the Father, in the same way, I know my sheep, and they know me, and I am willing to die for them. There are other sheep which belongs to me that are not in the sheep pen. I must bring them too. They will listen to my voice, and they will become one flock with one shepherd. The Father loves me because I am willing to give up my life in order that I may receive it back again. No one takes my life away from me. I give it up of my own free will. I have the right to give it up, and I have the right to take it back. This is what my Father has commanded me. Praise the Lord for this wonderful passage that we just have read and we just have heard. Let's come to the Lord in prayer. Father God, thank you so much sa iyong mga salita. Once again, iniimbitahan po namin ang iyong banal na Espiritu na turuan po kami sa umagang ito ang mga bagay na ito, O Lord. Tunay po na ang iyong mga salita, sinabi mo, Panginoon, sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Minsan pa, Panginoon, ang iyong mga salita ay magiging pagkain sa amin sa araw na ito, kalakasang espiritual ng bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon,
Hayaan mong buksan namin ang aming puso, ang aming isipan, at tanggapin ang spiritual na pagpapalang inihanda mo sa amin. Ganun din po, O Diyos, pinagpe-pray namin ang aming mga kaibigan, mga kakilala na maaaring hindi pa tuluyang tumatanggap sa inyo ng kanilang buong puso at buong kaluluwa. Panginoon, hipuin mo sila. Gamitin mo, O Diyos, ang mensaheng ito upang maiparating sa kanila, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig at bakit, Panginoon, kailangan namin kayo sa aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin in the name of Jesus. Amen. Just last week ay ating naiwan yung tanong na why do we need Jesus as a good shepherd? Why do we need Jesus as a good shepherd? Because Jesus is the good shepherd that calls us. Si Jesus yung mabuting pastol na tumatawag sa bawat isa po sa atin. Doon sa John chapter 10 verse 1 to 3, basahin po natin ito sa NIV. Ang sabi po rito, "Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter in the sheep pen by the gate, but climbs in by other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gates is the shepherd of the sheep. The gatekeepers open the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out." You know, as a good shepherd, Jesus makes himself known to each and every one of us. Ang sabi niya, He is the shepherd of the sheep. He is the shepherd that enters to the sheep pen. Now, going back in those days, as I have said in my introduction last week, they have this sheep pen about 3 meters ang taas with a single opening. Now, there is only one shepherd dedicated to serve as the door for the several flocks that might be placed in the sheep pen during the night. Now, nothing could get into or out of the sheep pen without going through the shepherd. At yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Jesus makes it clear to his listeners that as a good shepherd, he always come in a right way. Hindi siya katulad ng mga nauna sa kanya o yung binabanggit niya mga Pariseyo na ang tawag niya para silang mga magnanakaw. Sinasabi ni Jesus na siya yung right way. He comes into what we call right place. Hindi katulad ng mga thieves and robbers who will attempt to enter the sheep pen by another means. Jesus is presenting himself to us that he is the excellent one. He is the right one. Kaya kung sumampalataya ka kay Jesus, hindi ka nagkamali. He is the right person, born in the right place, arriving at the right time, and attended by the right signs, and the only shepherd of our soul. Jesus proves that he is the shepherd of the sheep. Because he came into the world in the right way. And this is the great news, di ba? Dumating siya rito in the right way and he is calling us. Now, back in those days, several flocks share in the same sheep pen. However, when the shepherd of the sheep walks into the door and calls his sheep, they instantly recognize his voice and respond to him. They know his call. Alam niyo, this is one of the positive traits ng mga sheep. They have a remarkable instinct of knowing the voice of their shepherd. Kung noong nakaraan nabanggit po natin yung mga karakter nila na medyo ang tingin natin ay negative, pero ito po yung positibo. Nakilala po nila yung tinig ng kanilang pastor at nadedetect po nila kung yung tumatawag sa kanila ay stranger. And kapag yung tumatawag sa kanila ay hindi yung kanilang pastor, agad po silang matatakot at lalayo. Alam nyo, meron nga isang kwento sa Australia na merong isang lalaking naaresto at kinasuhan ng pagnanakaw ng tupa. Pero mariin po nitong lalaking ito, mariin po niyang sinabi na yung tupa na yun na hindi niya ninakaw, yun yung kanyang tupa na matagal nang nawawala.
Alam niyo po, yung kanilang, sabi nga po, hindi pagkakasundo, nakarating sa husgado. Problema, hindi alam ng husgado kung paano ito huhusgahan. Kaya naisip nung judge ay ganito, tawagin yung nagsasakdal, okay? Yung nag-aakusa. Pagkatapos, tinawag din niya yung tupa. Ang sabi po noong pong judge, sige, tawagin mo yung tupa. Tinatawag po niya. Pero yung tupa po, abay salip na lumapit, ay natakot. Natakot yung tupa. Hindi mapalagay. Pagkatapos po, sabi po nung judge, sige, ngayon tawagin naman yung inaakusahan. Okay? Nung tinawag po yung inaakusahan, pinasok uli yung tupa, at ang sabi po noong judge, sige, tawagin mo yung tupa, kung yan ay talagang sa iyo. Tinawag po niya, aba, laking gulat po ng lahat, pati ng judge. Ayaw, bakit? Yung tupa po lumapit sa kanya. Yan sabi ng judge, okay, case is closed. Nalaman po nila ang talagang may-ari ay yung inaakusahan. Hindi po yung nag-aakusa. Yun po yung katangi-tanging. Kaya nga po magandang ugali ng tupa. Marunong siyang makinig sa kanyang pastol. Alam niya yung tawag ng kanyang pastol. And he is calling you today. Maybe sabi natin, bakit hindi ko nadidinig, pastor? Kung talagang ang Diyos tumatawag sa akin, bakit parang di ko nadidinig na tinatawag ako ng Panginoon? Well, perhaps hindi po kasi tayo nakikipag-usap sa Kanya. Mas madalas pa tayo makipag-usap sa telebisyon. O kaya naman makipag-usap sa FB o kaya makipag-usap sa kaibigan natin. Kaya kung minsan hindi natin nadidinig ang tinig ng Diyos kasi hindi naman natin siya kinakausap. Diba? Lumilipas ang buong maghapon, lumilipas ang buong magdamag na hindi man lang po natin kinakausap ang Panginoon. Tanong ko po, nagpe-pray pa ba kayo? Tuloy-tuloy ba ang inyong house of prayer? O tuloy-tuloy ang FB? Tuloy-tuloy ang ating mga online na gawain? Lalo na kung ikaw ay may business? Talk to the shepherd. Diba? Kausapin mo siya. At pag kinausap mo siya, matuto ka namang makinig. Alam niyo, we have that ability to hear the shepherd's voice if we will just learn to stop and listen. Alam niyo, maraming tinig na tumatawag sa atin. Marami pong tumatawag sa atin. So dapat na-identify po natin na yung tumatawag po sa atin ay shepherd's voice. Yun ang tinig ng Panginoon. Sa mundong ito, maraming tatawag sa iyo. Totoo po yan. Naandyan po yung tawag ng kadiliman, diba? Naandyan yung tawag ng pera, naandyan yung tawag ng kamunduhan, naandyan yung tawag ng laman. Tumatawag yung mga yan. Ito problema sa marami. Kaya kung minsan di marinig yung tinig ng Diyos kasi pagka po sa pangangaral na, pagka po pinag-usapan Bible study, Bible sharing, online, maayaw sila Ayaw nila yun. Pero pagka pinag-usapan na puro makamundo, puro kamunduhan o pagkakakitaan ay naandoon sila kahit ilang oras pa. Kaya kung minsan di natin mapakinggan ng Diyos kasi ibang tinig ang pinapakinggan ng tenga po natin. Alam niyo, ang Diyos tumatawag po sa atin. Yung espesyal at katangi-tanging tinig, tumatawag sa iyo ngayon. Yan ang tinig, yan ang boses ng Panginoon. Kaya kapag tumawag siya, iba, makinig ka. At ito naman titiyakin ko sa iyo, kapag nakinig ka, lahat ng taong tumugon at nakinig sa tawag ng Diyos, nabago ang lahat sa kanilang buhay. Hanggang ngayon tumatawag ang Diyos. Sa mga taong hindi pa kilala ang Panginoon bilang shepherd ng kanilang kaluluwa, He is calling you right now through the gospel you are hearing right now. Doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, ang sabi doon, He called you to this
through our gospel that you might share the glory of our Lord Jesus Christ. Paano raw po tumatawag ang Panginoon ngayon? Through the gospel. Question, are you listening? Nakikinig ka ba? Kung minsan yung ganitong online worship, di ba? Kung ano-ano pang pinagagawa natin. Sa halip na mag-focus tayo para pakinggan ng Panginoon sa sinasabi sa atin, sa time ng sermon, sa time ng message. Kaya minsan din natin mapakinggan, bakit? Tulog! Tulog tayo. Yung iba naman, gutom. Sa oras na dapat nakikinig, kumakain yung kanilang kaluluwa, pinakakain yung laman. Parang ginawa pang sinihan, habang nanunood ng online worship, sa halip na nakiki-worship online, ang nangyayari, nanunood lang, and then doon kumakain. Kaya hindi natin kuminsan ma-absorb yung sinasabi ng Lord sa atin. Give time to listen because Jesus is the one that calls us, the good shepherd that calls each and every one of us. Why do we need Jesus as the good shepherd? This is the second. Because Jesus is the good shepherd that leads us. Doon sa John chapter 10 verse 1 to 3, ano sabi po diyan? Tignan natin yung verse 3. Sabi po doon, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. The passage says, He leads them out. The passage says, He leads us. Now the question is, where will Jesus lead us? First of all, Jesus leads us from death to life. Baka hindi po natin alam yun. I am telling you this morning that Jesus is leading us from death to life. Mapapahamak sana tayo, pero praise the Lord because we accepted the shepherd of our soul, and Jesus leads us from death to life. Kaya doon sa John chapter 5 verse 24, ang sabi doon, I tell you the truth, those who listens to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death to life. Sino po yung sinasabi ng Panginoon dito? Yung lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Ano po sabi doon? Those who will listen to my message and believe. Kasi hindi lahat na nakikinig naniniwala. Pero sabi ng Panginoon, yung daw pong makikinig at maniniwala na siya ay sinugo ay may buhay na walang hanggan. At sila raw po ay hindi hatulan sa kanilang kasalanan. Sa halip sila raw po ay they were passed from death to life. So saan pa tayo nililid ng Panginoon? Saan pa tayo pinangungunan? Where will Jesus leads us? Not only from death to life, but also from darkness to light. Hindi ba ang buhay natin napakadilim dati? Di ba? Dati pasaway tayo. Magulo ang buhay natin, madilim ang buhay natin. Pero nung makilala natin ang Panginoon, He leads us from a dark kind of light to what we call light. Kaya yung mga tao na tumanggap kay Kristo, umaaliwalas ang buhay. Yung mga taong wala kay Kristo, nagdidilim. Di ba? Bakit mo sinaktan yan? Nagdilim ang paningin ko eh. Kita nyo? Talagang ang tao pag nagdidilim kung ano-ano ang nagagawa. Di ba? I thank the Lord. Bakit po? Let us all praise the Lord. Bakit? Because Jesus lead us from darkness to light. Dati yung buhay natin marumi, ngayon dinala niya tayo sa kaliwanagan. Kaya nga doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, anong sabi ni Peter doon? But you are not like that. For you are chosen people. Ano raw tayo? Chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. We are all God's very own possession. And then sabi niya, as a result, you can show others the goodness of God. For He called you out of the darkness
into His wonderful light. Wow! Tinawag daw tayo ng Diyos mula doon sa kadiliman patungo sa Kanyang kahangahangang liwanag. Kaya nabanggit ko, lahat ng mga tumatanggap kay Kristo, naliliwanagan, umaaliwalas ang buhay. At syempre, pag maaliwalas ang buhay, maaliwalas ang mukha. Amen? Yung projection ng mukha natin, projection niya, no? ang pinagmumulan ng projection na yan, yung kalagayan ng spiritual po natin. Diba? Kaya ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Diba? Ang buhay ng Kristiyano ay talaga namang puno ng liwanag. Siya ang pinagbubuhatan ng kaliwanagan. Hindi siya ang pinagmumulan ng kaguluhan at kadiliman. Bakit? Because you were called from darkness to light. You were led by Jesus from darkness to light. Kaya ngayon nasa liwanag ka na, ginagamit ka na niya para magbigay ng liwanag sa iba. Amen? Then another thing, no? Isa pang bagay kung saan tayo nililid ni Lord. Jesus leads us from poverty to riches. Totoo ba yan, Pastor? Of course! Naghirap si Kristo, hindi lamang physically, kundi spiritually nahirapan siya. Bakit? Kasi ang sabi ni Paul, para daw po tayo yumaman. Now, we're not talking of kayamanang panlupa. We're talking of spiritual riches. 2 Corinthians chapter 8, verse 9, you know, the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sakes, He became poor, so by His poverty, He could make you rich. Kaya po nararanasan po natin yung riches of our spiritual life. There is what we call joy in serving the Lord, serving in the ministry. There is joy when we are praying. There's joy when we are worshiping. When we are having our online worship, there is joy. Hindi yun napipilitan ka lang. Alam mo bakit? Because you were led by Jesus from being poor, mula sa pagiging mahirap, ngayon, mayaman ka. Pakisabi mo nga sa katabi mo, mayaman ka. Praise the Lord. This is where Jesus is leading all of us. That's why if you are listening to me right now, through this online worship, He's leading you a brand new kind of life. Kaya kung tingin mo sa buhay mo, parang walang kwenta, walang silbi. Naku, gusto kong sabihin sa iyo ngayong umagang ito. Let the Lord be the shepherd of your life, and He will lead you to a brand new kind of life. Na walang pilitan dito. Gusto ko lang malaman mo. Walang pilitan. Pero titiyakin ko sa iyo, masarap ang nakay Kristo. Masarap pag si Kristo ang pastol mo. Ibang klase ang buhay na ibibigay niya sa iyo. Alam niyo, Jesus does not drive us. He leads us. Si Jesus po bilang pastol, nangunguna sa atin. So dapat sinusundan natin. Diba? Sinasamahan niya tayo. Ginagabayan niya tayo. Hindi niya tayo itinataboy na parang mga kambing. Parang mga baka. Kasi ang kambing, ang baka, yan lamang ang tinataboy. Pero ang mga tupa, pinangungunahan ng pastol. At tayo po hindi bagay sa atin yung tayo'y tinataboy kasi hindi yun ang ginagawa ni Lord sa atin. Tayo po ay kanyang pinangungunahan, ginagabayan. Tayo po ay kanyang iniingatan. Diba? Sinasamahan niya tayo. That's why Jesus is known as the Great Shepherd. He was not known as the great cattle driver. No. Kaya kapag ikaw naligtas, you will have the desire to follow Jesus as your shepherd. When you're saved, you will possess a right heart with God, a heart willing to worship the Lord, a heart willing to give your tithes, di ba? A heart willing to share the gospel, a heart willing to serve in the ministry, and so on. Pagka talagang ang tao tumanggap kay Kristo, yung totoo, yung tunay, hindi mo na kinakailangan pilitin yan sa mga gawain. Kusa.
na sumusunod kasi alam niyang si Kristo ang kanyang Panginoon, sinusunod niya ang paggabay, pangungunan ni Kristo sa kanyang buhay. Ngayon, kapag ikaw nagkiklaim ka na Christian pero hindi ka sumusunod kay Kristo, baka kambing ka. Di ba? Baka hindi ka tupa. Kasi ang tupa nakikinig sa tinig at sila ay sumusunod sa pangungunan ni Kristo. Ngayon, kung halimbawa, Sunday, kailangan ka pang pilitin mag-worship, di ba? Kailangan ka pang pilitin mag-tithes and offerings, labag na labag sa loob mo, di ba? Kailangan ka pang pilitin sa ministry. Naku, may problema ka. Baka hindi ka talaga tupa. Di ba? Magkaroon tayo ng pagkakataon sa sarili natin. Search natin yung puso natin. Ako ba talaga tupa? Kasi kung ako ay tupa ni Kristo, kung anong pangunguna ni Kristo, susundan ko siya. Kung anong gabay ni Kristo, ia-apply ko. Kung anong pagsama ni Kristo, ia-appreciate ko. Kasi nababago yung puso ng tao kapag sumampalataya kay Kristo at ginawa si Kristo ang kanyang pastol. Doon 2 Corinthians chapter 5 verse 17, malinaw to eh. Di ba? Sabi po sa ibang salin, if anyone is in Christ, is a new creation, the old has come, the new has come, the old has gone. Ito ang sabi sa New Living Translation, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Kaya hindi ka na kailangan pilitin because you are now a new person. The old life is gone and a new life has begun. Kapag si Jesus yung pastol mo, siya ang nangunguna sa iyo, iba ka na. Diba? Hindi ka na kinakailangang puwersahin. Diba? Kung sana yung paggising mo sa umaga, naku, worship celebration ngayon. Excited ako mag-worship sa aking shepherd. Hindi yung tanghaling-tanghali ka na, pipilitin ka pa. Ano ba? Tapos mainit pa ulo mo. Umagang-umaga mainit ang ulo. Bakit? Kasi ginigising ka. Ayaw mong sumamba. Hindi ka na kinakailangan pakiusapan mag-ministry. Bakit? Dahil alam mo na binago ka na. Kusa mong ginagawa ito. Hindi ka na mahihiya. Kasi alam mo namang ginagawa mo ito sa Panginoon. Hindi ka na kinakailangan puwersahin sumunod. Hindi ka na kinakailangan pakiusapan para magbago. Kasi nga, pag si Jesus ay kasama mo sa buhay mo, nagiging sariling kusa ang lahat ng gagawin mo dahil ang goal mo maluwalhati ang Panginoon at wala nang iba. Tignan yung 1 Corinthians chapter 10 verse 31, malinaw ang sinabi ni Paul doon, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Di ba? He leads us. So why do we need Jesus as a good shepherd? Sabi natin, Jesus is the good shepherd that calls us. Jesus is the good shepherd that leads us. And this is the third, Jesus is the good shepherd that provides for us. Wow! Provision baka mo? Ay nako, wala kang problema pag nasa iyo si Kristo. Pag siya ang shepherd mo. Tingnan niyo po yung verse 6 to 10, ang sabi doon, those who hear Jesus use this illustration didn't understand what he meant. So he explained it to them. I tell you the truth, sabi niya, I am the gate for the sheep. All who came before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them. Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. They will find good pastures. Very clear. And then another, ang sabi ng Panginoon sa verse 10, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. And then sabi niya, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Wow! Napakaganda ng sinabi ng Panginoon dito. Provision baka mo ang pinag-uusapan? Ang sabi dito, you will find a good pastures. Ang sabi po ng verse 10, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Na maaari magtanong tayo, Pastor, ano ba talaga? Si Jesus ba shepherd o siya ba ay gate? Kasi sabi niya kanina, I am the shepherd. Tapos ngayon sabi niya, I am the gate. Ano ba talaga siya? Well, ang sagot po sa inyo, both. Siya po ang shepherd, siya rin po yung gate. May dalawang bagay tayong dapat po na makita. Ano ho?
Dalawang bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa oras na ito para maunawaan natin at kilalanin natin siya bilang good shepherd. Dalawang kaisipan, no, na dapat ikintal natin sa ating puso. First of all, first thing, ano po? When we relate to Jesus as our shepherd, okay? As our shepherd, we will understand that He provides materially. When Jesus metaphorically says, He is the shepherd, He is saying that He is the one who knows where is the greener pasture. Kaya, pag binalikan mo po yung Psalms chapter 23 verse 2, ang sabi po doon, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Sa madaling salita, kapag si Jesus ang iyong pastol, ibig sabihin, wala ka nang dapat pang alalahanin. Kasi lahat tayo bilang tupa ng ating Panginoon ay tiyak na kanyang maaalagaan. Tiyak na matutugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Bakit? Kasi nga siya ang ating shepherd. And very clear yung sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 6 verse 25 to 32, na bilang tupa, hindi ka dapat nag-aalala. Now, tignan natin to. Matthew 6, 25 to 32. That is why I tell you, that's why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Huwag daw pong mag-alala tungkol sa mga pang-araw-araw na kailangan natin. Then verse 26, gumamit ang Panginoon illustration, sabi niya dito, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than any they are? Can all worries add a single moment to your life? And then verse 28, sabi niya, and why worry about your clothing? Look at the lilies of the fields and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Verse 30, and if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Very, very clear yung sinabi ng Panginoon. Kung yun daw mga damo o mga bulaklak sa parang na ngayon ay nabubuhay, pinararamtan ng Diyos. Anong sabi niya? Paano pa po kaya tayo? Kaya sabi niya, why do you have so little faith? Verse 31, so don't worry about these things, saying, what we will eat, what we will drink, what we will wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. So kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa mga bagay na ito, sabi rito ng banal na kasulatan, ito raw yung kaisipan ng mga unbeliever. Aba, mag-isip-isip ka, kung ganito ka mag-isip, masyado ka nababalisa, baka hindi ka believer. Kasi ang sabi rito, these things dominate the thoughts of unbelievers. Pero sabi niya, but your heavenly Father already knows all your needs. Lahat ng kailangan mo, alam na ng ating Panginoon. Ako medyo sa oras na ito, medyo nababalisa ang asawa ninyo sa inyong tahanan. O baka kayo po, nababalisa, nag-aalala. Remember, Jesus is your shepherd. He will lead you to the blessings that you need in your life. Kaya nga sabi niya, di ba doon sa John 10:10, bakit siya pumarito? So that we will have a life, a rich and satisfying life. Yun ang ibibigay ng shepherd sa atin. So bakit ka mag-aalala? Aba, sa tanda ko na pong ito, wala ho akong nakita na tupa na nag-aalala. Meron na ho ba kayong nakita? Literally, tupa, nag-aalala, nag-iisip kung saan siya kukuha ng iinumin, ng kanyang kakainin. Wala po, di ba? Because he completely trusts his shepherd. Tanong ko po, ikaw ba nag-aalala? If you are a child of God, if you are a sheep of the shepherd, wala kang dapat alalahanin. Because the Lord has His own way.
He have millions of ways to provide what you need. So another idea na gusto kong ilagay sa isip natin, sabi natin kanina, when we relate to Jesus as our shepherd, binibigyan niya tayo ng kaisipan that He will provide materially. Another idea that I want us to think about is when we relate to Jesus as the gate for the sheep, we will understand that He will provide spiritually. Grabe. Kaya ang provision ng Panginoon, materially and spiritually. Hindi lang material na pangangailangan binibigay ni Jesus, maging ang pangangailangan natin spiritually at ang unang-unang pinoprovide niya sa atin, sa ating spiritual, ay yung tinatawag nating salvation. Now, for us to deeply understand what Jesus meant when He said He is the gate for the sheep, balikan natin yung mga panahon na yon. In those days, they have this what we call communal pen, di ba? Isang kulungan lang. There is a gatekeeper for the night so that the other sheep can go home and sleep. Now, this gatekeeper, who also happened to be the shepherd, would lie down across the doorway to sleep, so no intruders could enter and the sheep is safe. So the shepherd became the gate. That's why nagtatanong ka kanina, ano ba talaga si Jesus? Siya ba shepherd o gate? Ang sabi ko sa iyo, both. Kasi, noong mga panahon na yon, yung shepherd, sila ang nagsisilbing gate para doon sa kakaprasong dadaanan na iyon. Doon sila natutulog. In our passage, Jesus is saying, I am not only the shepherd, I am not only a shepherd, I am also the gate to heaven. He's telling each and every one of us this morning, He alone is the door into God's eternal salvation. He promised us that those who will enter in Him will not be condemned. Instead, they will be saved. Now, when we say saved, meaning rescued from all harm and danger. Pag sinabing ikaw ay saved, niligtas ka na mula doon sa anumang panganib, mula doon sa anumang maaaring makapanakit sa iyo. So if a person comes to Jesus and is born again, he is delivered from the wrath of God. Kaya ang sabi doon ni Paul sa Romans chapter 5 verse 9, ang sabi niya doon, by His blood, we are now put right with God. How much more then will we be saved by Him from God's anger? Galit po kasi ang Diyos sa kasalanan eh. That's why if someone wishes to be saved from God's anger against sin, he or she must enter the gate. He or she must enter the door, none other than Jesus Christ. Pag di ka doon dumaan, tapos ka, mapapahama ka. Remember, He is the only way to God. John 14:6. Remember, He's the only name given to this world so that men would be saved. Acts chapter 4 verse 12. So remember that Jesus as the Good Shepherd, He will provide materially and spiritually. And always keep in mind, in Him alone you are safe. Pag wala ka kay Kristo, you're in danger. So again, why do we need Jesus as the Good Shepherd? Jesus is the Good Shepherd that calls us. Jesus is the Good Shepherd that leads us. Jesus is the Good Shepherd that provides for us. Another reason, Jesus is the Good Shepherd that knows us. Kilala tayo ng Panginoon. John chapter 10 verse 14, sabi diyan, I am the Good Shepherd. I know my own sheep and they know me. Now, in this verse, we can see that Jesus speaks the band between the shepherd and the sheep. They know each other. You know, pamilyar po ako dito eh. And I can testify about this. Ano po? Hindi nga lang tupa ang alaga namin ng mga panahon na yon. Ang alaga po namin ay kalabaw. I grew up in a family very familiar with taking care of cows and carabaos. And I still remember yung aking ama, no,
Naalala ko pa na meron po kaming mga kalabaw na itong mga kalabaw na ito, pag tinignan mo, they came into same size and same color. Pero alam niyo po, yung tatay ko, alam niya po kung sino doon si prinsesa. Alam niya po doon kung sino si inahin. Kilala niya po yung mga kalabaw namin. At pag siya po ay tumawag na, sumasagot po. Natatagpuan lalo na noong mga panahon na yun, nagpapakawala po kami ng kalabaw dyan sa bundok malapit sa dam ng Maribeles, sa Monarch. Okay, anyway, yan inaakyat ng mga climbers yan ngayon. Dito mga nakaraang panahon, paboritong akyatin yan ng mga mountain climber. Naalala ko doon po kami nagpapakawala ng kalabaw. At para po matagpuan sila, si ama po tinatawag sila. Oy! 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 Pag tinatawag pong gano'n, na-respond, tumutugon. Di ba? Pero kung ikaw, hindi ka naman pamilyar sa gano'n, pag tinignan mo po yung mga itsura nila pare-pareho, hindi mo malalaman kung sino doon si prinsesa, hindi malalaman doon kung sino si inahin. Pero yung expert sa pag-aalaga noon, alam. And sa tingin ko, the same with what we call shepherding sheep. When you look at them, they are maybe in the same size, in the same color, but a good shepherd, however, can detect kung alin doon yung tupa na mahina, yung tupa na malakas, yung tupa na kinakailangan ng kanyang atensyon. Kilala niya ang kanyang mga tupa. And Jesus Christ as a good shepherd, kilalat po tayo ni Jesus. Alam niya ang pagkatao natin. Alam niya ang ating puso. Alam niya kung sino tayo. Doon sa John chapter 2 verse 25, no one needed to tell him about human nature, for he knew what was in each person's heart. Alam ng Panginoon kung ano nandito eh. Magagawa po nating lukuhin yung kapwa natin. Maitatago natin kung sino tayo, pero ang Panginoon hindi po. Magaling pa naman po tayo kung minsan magtago. Di ba? Magaling tayo magsuot ng maskara. Pero sa Lord, yung magagawa yun. Alam niya po yung takot natin. Alam niya po yung tukso sa atin. Kilala niya tayo loob at labas. And like what I've said, any attempt na magpanggap tayo sa harapan ng Panginoon, wala pong kabuluhan. Useless ang pagkukunwari dahil kilala ka niya. Kilala niya tayo. He knows everything about us. He knows everything about you. Actually, even the numbers of your hairs. Kaya hindi ako natatakot na mawala ito. Alam mo bakit? Alam naman ng Panginoon kung ilan ang bilang nito. Siya na magbabalik. Pagdating ng araw sa langit, baka di niyo ako makilala. Doon sa Matthew, maliwanag yung sinabi doon. Ganito tayo kakilala ng Panginoon. Chapter 10, verse 29 to 31. What is the price of 2 sparrows, 1 copper coin? Sabi niya, but not a single sparrow can fall to the ground without your Father's knowing it. And the very hair on your head are all numbered. So don't be afraid. You are more than valuable to God than a whole flock of sparrows. Napakahalaga mo sa Panginoon. Sa sobrang pagpalaga ng Panginoon sa iyo, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Ito nga sa Jesucristo, nag-alay ng buhay para sa iyo. Ganun ka kahalaga sa Panginoon. At dahil sa kanyang pagpapahalaga sa iyo, kilala ka niya from inside out. Alam niya ang puso mo. He knows every strength and every weakness that you have. He knows every joy, every burden na meron ka. He knows every victory and every battle na pinagdadaanan natin, and He stands ready to help in times na kailangan natin siya. Inassure niya tayo dito doon sa Hebrews chapter 4 verse 15 hanggang 16. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weakness.
Naintindihan niya tayo. Kilala niya tayo. For He faced all the same testings we do, yet He did not sin. Ano sabi po dyan? Sa 16. Alam ng Lord ang lahat sa atin. At doon sa 16 sabi niya, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and will find grace to help us when we need it most. Kilala ka ng Panginoon. Sa kabilang banda, dapat kilala rin natin si Jesus. Kapag kilala mo si Jesus, hindi ka matatakot lumapit sa Kanya. You will come boldly to His throne dahil alam nating nais niya ay pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Kung ang mga magulang po natin ay naghahangad ng pinakamaganda para sa atin, lalo na po ang Panginoon, napakaganda po ng hinahangad niya sa atin. So why do we need Jesus as a good shepherd? Jesus as the good shepherd calls us. Jesus as the good shepherd leads us. Jesus is the good shepherd that provides for us. Jesus is the good shepherd. He knows us. Lastly, Jesus the good shepherd died for us. Doon sa John chapter 10 verse 15, just as my Father knows me and I know the Father, so I sacrifice my life for the sheep. The Father loves me because I sacrifice my life so I may take it back again. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want to and also to take it up again, for this is what my Father has commanded. Jesus died for you willingly. Walang pumilit sa Kanya. He willingly gave up His life for us kasi tayo po yung Kanyang mga tupa. Matthew chapter 26 verse 53, don't you realize that I could ask my Father for thousands of angels to protect us and He would send them instantly? Kayang gawin ito ng Panginoon, especially nung panahon na siya po ay pinaparusahan, siya po ay pinapako sa krus. Pero ba't di niya ginawa? Because He willingly gave His life for you. Jesus says, I lay down my life for the sheep. Pangungusap na sa tingin ko ay ikinabigla ng mga taong yon na nakikinig sa Kanya ng mga panahon na yon. Maybe for the first time na dinig nila ang isang shepherd would go so far as to die for the sheep. First time nilang narinig siguro yon. And maybe they have no problem with the metaphor that Jesus is the shepherd. Pero nasyak sila nung madinig yung statement na handa siyang mamatay para sa mga tupa. Para sinasabi nila, mamatay ka para sa mga tupa. Bakit? Babaw mo naman. Maybe on their level of thinking or understanding, it's senseless. It's a senseless death. To die for the sheep, it is senseless. Parang tingin nila, walang kwentang kamatayan yan. But you know, in the mind of our Lord Jesus Christ, this metaphor statement was even more incomprehensible. Bakit? Because in His mind, the Son of God would die for the sinners like us. I want you to know that you've been bought at a great price. The shepherd who created you, purchased you, purchased all of us by His own blood. 1 Peter chapter 3 verse 18, Christ suffered for our sins once and for all time. He never sinned, but He died for the sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit. Wala ka minsan, pero hinanap ka niya. Naging Kanya ka noong nilikha ka niya, pero ikaw ay lumayo, naging alipin ng kasalanan. Subalit ang pag-ibig niya ay hindi nagbago at sa ikalawang pagkakataon, muli Kanyang inaring Kanya sa pamagitan ng Kanyang pagtubos doon sa krus. You've lost once, but remember, you are twice owned. And now that you put your faith in Him as your good shepherd, He has the right to what we call ownership. Kanya ka na. Then give Him the control over your life. Let Him lead you and guide you because He is the excellent
shepherd. Now here's my challenge. Ito ang aking hamon sa inyo. Let me ask you these several questions. Let's evaluate ourselves. Are you living a relationship with the shepherd? How sensitive you are in the voice of our shepherd? How obedient are you in Christ's leadership? How confident are you sa iyong patutunguhan? Gaano ka ka-secure sa pangangalaga ni Kristo? Why do we need Jesus as a good shepherd? 5 reasons. Because Jesus is the shepherd that calls us. Jesus is the good shepherd that leads us. Jesus is the good shepherd that provides for us. Jesus is the good shepherd that knows us. And lastly, Jesus is the good shepherd that died for us. Let us come to the Lord in prayer. Father, salamat po na marami sa iyong message. Thank you so much, O Lord, for sending your Son, Jesus Christ, to be the shepherd of our soul. May we continue to listen to Him and follow His leading. Tulungan po kami bilang mga tupa na sumunod sa lahat ng oras at pagkakataon sa aming Panginoon. Lord, tulungan mo po kaming makita, Panginoon, yung special bonding, special relationship na meron kami bilang mga tupa kay Jesus na aming pastor. Thank you so much for your message. Dahil sa message nito, na-remind kami, Panginoon, wala kaming pag-asa kung wala po ang pastol namin na si Jesus. Wala po kaming kaligtasan kung wala po si Jesus. Wala po kami, Panginoong, katiyakan sa aming buhay dito sa lupa kung wala si Jesus. Wala po kaming pagpapala kung wala si Jesus. Wala kami ng lahat na meron kami, Panginoon, ngayon at ng mga darating pa kung wala si Jesus. Kaya, O Diyos, all glory and honor and thanks, we would like to offer it to you. Salamat po. In the name of Jesus. Amen. God bless you. Mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat sandali upang ibigin ka nang walang gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yong nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinay, iyong ibig, kalakip ng awitin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay magsitayo. Atin pong itaas ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa, inibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito upang maging lingkod tayo sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen.